yung pupunta ka lamang dyan kung ano-anong negative emotion na ang iyong nadarama. So social media could be toxic, could be dangerous to your health pagka hindi ka nag-ingat at wala kang inner protection. Proverbs 15:13, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Na pag ang tao ay masaya sa kanyang kalooban, hindi mo mailihim sa mukha. Ganon din pag siya nagselos, pag siya nagalit, kitang-kita mo sa mga tiklop ng mukha niya na siya'y galit. At pag umiibig din naman, hindi mailihim kung bakit merong kulot yung mga dulo ng mga labi sa pagngiti. Pati sa paghakbang at paglakad, ay kitang-kita mo umiibig ito. At pagka biglang nabigo, kitang-kita mo rin sa kanyang katawan. So yung nararamdaman ng puso, lumalabas sa katawan. Ecclesiastes 11:10, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. So yung heart, yung body, pareho yan nagsasuffer when there is anxiety, when there is a psychological baggage. Negative emotions can be caused by very real, present stimuli. Ano ba ang nagiging dahilan ng mga negative emotions natin? Yung tinapakan ka, inaway ka, pinagalitan ka ng wala sa lugar, siniraan ka, yan, mga totoong-totoo. Meron naman very physical yung stimuli. Yung talagang harap-harapan, binuhusan ka ng kape, sinampal ka, etc. etc. Negative emotion yan. Kasi tunay na may nangyayari na dapat magkaroon ka ng reaction. Proverbs 23, it is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. So merong dahilan para ka ng away, pero sabi nga nun, pagkangal ka, mga away ka nga. Pero kung matalino ka, iiwasan mo yun. Hindi lamang dahil sa social problems, legal problems, but you will have physical health problems pag nakikipag-away ka. Proverbs 15:1 and 4, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Word, salita, sound waves. Pero pag nadinig ng tenga mo, tataas ang iyong presyon, mapupuno ka ng mga energy para maging matapang at mapang-away dahil lang sa narinig ng iyong tenga. So you see how sound waves affects your brain and how your brain decodes it and turns your body into a warrior. At pagka nasa war-like mood ang katawan, toxic yun. Ang effect nun, later on, masama sa katawan na yun. The soothing tongue is a tree of life, patuloy nung verse, but a perverse tongue crushes the spirit. Napakadaling manakit ng damdamin. Magsabi ka lang ng isang salitang nakaka-insulto, nakakagalit, salita na nakakasira ng reputasyon, magkagalit na agad yung nakarinig nito. Kaya tayo pag nagsasalita, pwedeng maging blessing, pwedeng maging curse sa ating kapwa. We can receive negative words that can cause negative emotions in our hearts, but we can also release negative words that can cause negative emotions in people's lives. We are custodians of our mouths, of our tongues, and our capacity to either hurt, wound, or heal with words. Ganun tayo. Tayo yung mga mararamdamin, dinaramdam natin, ating naririnig. Ikinatutuwa yung positive, ikinalulungkot yung negative. Kaya dapat mapili sa pinapakinggan at sa sinasabi. Negative emotions can be caused not only by real things that are happening, but also by thought, even without real present cause. Kahit hindi totoo, kahit hindi mo kaharap, kahit hindi tangible, audible, imaginein mo lang ang effect sa katawan mo, the same. Kaya yung mga mapanibughuin, mga selosong asawa, ini-imagine pa lang nila na pinagtataksilan sila ng asawa nila, nag-iinit na yung tenga nila dito, dumadalas na ang tahip ng kanilang dibdib, tumataas ang blood pressure. Imagination pa lang yun. Kasi hindi kinikilala ng katawan ang pagkakaiba ng tunay na nagaganap at nung nagaganap lang sa ating imagination. As far as your body is concerned, whether it is happening in real life or it's happening only in your imagination, the effect on the body is the same.
Kaya binabantayan natin ang ating iniisip. Ang daming teaching sa Bible about watching what you think of. Mark 7:21-22, for it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. All these evils come from inside and defile a person. That evil could be an outright evil thought, evil ideas against others, or it's evil against your own body, your well-being, your peace of mind. And sabi dyan, it comes from within you. It comes not from others, but from within you. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Hindi ka biktima ng mundo. Kasi kahit may mga taong napuputokan ng lindol at mga bulkan, kung ang pag-iisip nila optimistic and hopeful, hindi sila nawawala ng pag-asa, hindi sila nalulungkot, hindi sila bumibigay. Pero meron naman mga tao na blessing na nga ang dumadating, pero hindi sila kontento, lagi silang mareklamo, lagi silang naghahanap ng wala, magiging malungkot sila lagi. Malungkot ka kasi pinalulungkot ng sarili mong pag-iisip ang iyong sarili. Masaya ka hindi dahil sa iba, kundi dahil masaya ka mag-isip at napasasaya ng isip mo kahit yung mga hindi naman masasayang mga tunay na nagaganap sa buhay. So it is all happening in the mind. The Bible calls it more often as in the heart. Ang iyong kasiyahan o kawalan nito, ang iyong ligaya o lungkot, depende kung paano ka mag-isip. Hindi depende sa nangyayari sa labas mo sa mundo. Be careful how you think. Your life, your health is shaped by your thoughts. Romans 10:9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So here, the important message is belief is thought and word that saves. Na pag nananalig ka, naliligtas ka. You see, what your thought can do, it can even save you. Because your faith saves you, and your faith is belief. Your belief is thought. You can think your way out of hell, and you can think your way into hell. You can think your way into heaven, into salvation, when you believe. Kaya napakahalaga kung ano ang pinaniniwalaan, kung sino ang pinaniniwalaan, at sino ang sinusundan. Kasi yun ang magbibigay ng hugis, kulay, at tunog sa iyong pang-araw-araw na buhay. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano ang tunay mong pag-iisip, kung ano ang tunay mong pag-iisip tungkol sa iyong sarili, yun ka. Kaya napakahalaga na meron kang positive na pananaw sa sarili. Hindi naman para maging mayabang, hindi para maging mapagmataas, kundi positive. I'm a child of God. Mahal ako ng Diyos. Nagkakamali ako, nagkukulang ako, pero mahal pa rin ako ng Diyos. Pinapatawad ako ng Diyos. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko para ituwid ang lahat, pero sa lahat ng kulang, pinupuno ako ng Diyos. Ang ending nun, masaya ka, kahit may kulang ka. Hindi mo ipinagdiriwang na kulang ka, kundi pinagdiriwang mong merong pumupuno sa'yo. Your faith saves you. Your faith saves you not only from the punishment of sin, your faith also saves you from needless guilt, from worry, from fear. Kaya binabantayan natin kung ano yung pinapakinggan, sino ang sinusundan, kasi pwede tayong sumunod sa isang katuruan o guro na dadalhin tayo sa walang katapusang guilt, sa walang katapusang accusation, sa walang katapusang pagsasabing kulang tayo, masama tayo. Ano mangyayari sa pag-iisip mo tungkol sa iyong sarili? Dumadali para sa mga masasamang espiritong pasukin ng iyong puso kasi maraming fear, maraming negative emotions at yun ang kinakapitan ng mga masasamang espiritu. Negative emotions can be caused by remembrance of the negative past. Kung
minsan, ang saya-saya mo lang ngayon, maayos na ang buhay mo, pero maalala mo lang kung paano ka naapi ng bata ka, kung paano ka naabuso, kung paano ka nagganito at tagalan, biglang nawawala ang saya mo, nagagalit ka, nagdaramdam, at meron pa, pwede kang itulak yan para maghiganti, para gumawa ng mali, doon sa mga gumawa sa'yo ng mali, sa kadadali ng pag-iisip na yan. Aalisin ka niya sa blessedness, ibabalikan niya sa state of curse. Kaya napakahalaga na yung mga negative past, ipatawad na, patawarin na, hugasan na ng dugo ni Jesus, itago na sa museum, huwag nang ukat-ukatin, huwag nang lagi pang bayaan na makaapekto sa buhay natin araw-araw, kasi hindi ka dapat maging bilanggo ng nakaraan, lalo't ko ang nakaraan ay hindi naman kagandahan. 2 Peter 1:5-9, make every effort to add to your faith goodness, and may add goodness in thought, and to goodness knowledge in how to think, and to knowledge self-control, which we read as thought control. Pag pinipigil mo ang iyong isip, mapipigil mo ang paglago ng mga bagay na hindi karapat-dapat para ikaw ay mapasama, mapahamak. Pag nagsisimula ka na magalit, control your thought. Change the topic. Pag nagsisimula ka na uling lumabas na naman ang kutakot-takot ng mga negative things, control your thought. Because if you don't control your thought will control you. And as you think, you become. Kaya mayroong mga tao, sobrang magagalitin. Walang kakwenta-kwenta, galit agad. Kasi galit sa mundo. Kasi marami na siyang galit na inipon sa kanyang puso. Para kumbaga sa puso niya, isang baso. Isang patak na lang, puno na, aapaw na. Kaya kahit sino yung makapaglagay doon ng patak na nakaka-irritate sa kanya, aawayin na niya, makikipagagalitan siya. Kahit walang kabagay-bagay. Kasi puno. Kaya dapat yan na ipasa Diyos na, kalimutan ang mga nakaraan na hindi maganda, yung mga sama ng loob, yung mga itinatanim nating mga tampo, alisin na, kasi lagi kanyang pahihirapan. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ, the knowledge that brings you into peace. True knowledge of Jesus Christ brings you in a state of peace, of serenity, of love. Sayang ng religion na 40 years na, 35 years, 34 years, tapos hindi ka pa rin payapa, hindi ka pa rin tahimik, ang dali mo pa rin matakot, ang dali mo magalit, at ang dali-dali mong mag-guilty na parang wala kang Diyos na tagapagligtas, parang hindi ka mahal ng Diyos. Sayang ang lahat na yung pagpupagod sa mga religious activities. But whoever does not have them is blind, forgetting that they have been cleansed from their past. Tayo yung nalinis na, napatawad na, at mayroong isang one wholesale paglilinis at patawad. Nung tinanggap mo siya sa iyong buhay, nanalig ka sa Kanya, pinatawad na ang lahat ng daladala mo ngayon, yung kahapon at dadaling pa sa kinabukasan. That's why you have passed from death to life. Hindi ka na dapat laging matakot na araw-araw na naman, nawawala na naman yung kaligtasan mo na yan, kasi nga, you pass from death to life, although hindi dapat gawing lisensya para mamuhay ka ng wild. Pero nabubuhay ka, cognizant of the fact that you're human, that you do your best, but you know that it will never be enough all the time, na sa mga kulang mo, yun ang pinupunan ni Jesus, kaya kami tagapagligtas. That is what Jesus na should bring you into, a life of peace, in spite of who you are, in spite of your reality, and in spite of your perfection that manifests every now and then. Hindi ka dapat magpadaya na tuwing nagkakasala ka, nagkukulang ka, eto ka na naman, taga-impyerno ka na naman, kasi minsan lang, Jesus died once for all. Pag na-appreciate natin yung tunay na kahulugan ng grasya ng Ama sa pamamagitan ng anak, magkakaroon ka ng kapayapaan kahit hindi ka naman karapat-dapat kasi wala sa ating karapat-dapat. Kaya luwalhati ng Diyos yung kanyang pagliligtas sa atin by grace through our faith in the Lord Jesus Christ. Philippians 3:13. Dahil sa mga napakaraming nakaraan na mabigat at masakit, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ganyan daw dapat ang mamumuhay para magkaroon ka ng happiness.
Kalimutan mo na yung hindi maganda, yung masakit sa nakaraan, at ang iyong pagsikapan ay yung makarating pa sa napakaraming magandang plano ng Diyos para sa iyo. Move toward what is immediately ahead. Huwag din naman yung too far off. Kasi pag sobrang layo din ng iyong projection, sobrang layo ng yung kumakain ka pa lang ngayon, iniisip mo na baka bukas wala. Paano ka sasaya ngayon? Ang iniisip mo na agad yung possibility na bukas ay wala. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow. Sabi ni Jesus, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang grasya sa iyo ng Diyos, kasya para sa mga troubles of today. Pero hindi yan para sa troubles of tomorrow. Tomorrow's troubles will be accompanied by tomorrow's blessings. Tomorrow's needs will be accompanied by tomorrow's provisions. But when you divide your provision for today between the need of today and the need for tomorrow, both today and tomorrow, you will have only one half. You will be lacking all the time. May tamang panahon. Hindi naman sinasabing huwag kang magplano para sa future, maging pabaya ka na lang. Pero magtanim ka para sa future, pero pagkatanim mo, diligan mo, ayusin mo, huwag ka mag-worry about it. And then kainin mo yung binibigay ng Diyos para sa iyo today. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. So kung masyadong isipin nyo ang layo-layo pa, kasi hindi mo nga alam kung buhay ka pa pagdating ng oras na yun. Pinroblematize mo pa ngayon, nabawasan pa yung happiness mo na dapat for today, lugi ka. James 4:13-14. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. So meron kang general plan for the future, but you don't become too obsessed with it. May preparation ka, generally speaking, when it comes, but you don't destroy your today worrying about tomorrow. And definitely, you don't destroy your today thinking about the past. Lalo namang walang mangyayari dahil tapos na yun. Thought, remembrance, imagination are read by the body the same way as it does very real and very present stimuli. Yung mga guni-guni, mga gunita, mga imahinasyon, kahit hindi yan nangyayaring totoo, pag iniisip natin, ang interpretation ng katawan natin, totoong nangyayari. Kaya yung katawan, nagre-respond, sumasagot. Kaya kung iniisip mo isang bagay na nakakatakot, adrenaline is released into your bloodstream kahit hindi kailangan. Kaya pag nag-isip ka ng mga bagay na nakakatakot, nakakagalit, mamaya pagod na pagod ka, kasi yung adrenaline was released into your blood system. At ang ending nun, pagod ka. Bantayan ang iniisip. Yung mga nag-iisip ng problema, at least kung problema ang darating sa future, they suffer at least twice. They suffer now thinking about it, and they suffer pag dumating na yung oras na yun. Isa yan sa mga burdens ng pagmamahal. Pag may mahal ka, ang laging fear mo, baka siya mamatay. So kasama mo siya ngayon, baka siya mamatay. Pero buhay na buhay pa siya. So yung katawan mo, nagre-response sa idea na yon. Nalulungkot na siya, nagwo-worry na, tapos bukas baka siya mamatay. Iniisip mo yun. 50 taon mong kasama sa buhay. Isipin mo, 50 taon mong iniisip mo baka siya mamatay. So pag namatay na talaga yan, doon ka ngayon magre-respond na naman ng totoo. So 2 beses ka nag-suffer. Before and during. And the before could be a lot of days, a lot of years. Ang dami natin laging iniisip. Kaya kung minsan yung iba, nasa bakasyon, iniisip na kung pag-uwi ko, baka marami kong problema. Huwag mo naman naisipin, pag-uwi mo na. Kasi nasa bakasyon ka, hindi ka nag-enjoy. Yung problema, ang iniisip mo, pagdating mo, may problema nga, 2 beses ka nag-suffer. Paano kung pagdating mo, walang problema? At least you suffered already once, imagining it. Yung pala naman, hindi mangyayari. Mga anak ng Diyos, isa yan sa mga dapat nating mapagsanayan to control our thoughts. Kung saan mo pinapayagang dalhin ka ng thought mo, doon niya dadalhin ang katawan mo, ang kalusugan mo, ang ugali mo at ang asal mo. The body reacts accordingly to your thoughts. Kaya tingnan mo, pagka ikaw ay seloso sa iyong mahal sa buhay, o selosa ka, kahit wala siyang ginagawa, inaaway mo na.
Kahit wala siyang ginagawa, hindi mo man awayan, nakasimangot ka. Pag uwi, nakasimangot ka, wala kang gana. Kasi inimagine mo, meron siyang kalaguyo kanina sa mall. Imagination mo pa lang yun, pero naapekto na yung asal mo. Bibigyan mo asawa mo ng kape, malamig. Bakit malamig, dear? Ang initan mo. Diba? Bakit ka ganyan? Eh kasi ini-imagine ko may kasama ka. Yung ganon. Pero hindi mo naman siyempre aaminin na may ini-imagine ka. Ang masama nun, yung wala naman pala, nagdusa ka na. Ngayon, kung meron talaga, sabi mo, Pastor, paano kung meron talaga? Eh, doon ka lang magdusa. Kung nalaman mo na. Pero hindi mo pa alam, nagdudusa ka na, di ba lugikan yan? Ngayon, paano ko kung mapaghahandaan? Wala naman talaga nakakapaghanda sa ganyan. Meron ba talagang napigil pagka gusto? Naku, hayaan mo. Gumawa ka ng buhay mo, masaya ka, productive ka, para kung sakali mangyari yon, hindi ka pilay na pilay na pilay. Yan ang sinasabing, maganda ka sa future, pero don't be obsessed with the future. Yung paano po kaya pagka nagluko yung asawa ko, mga 10 years from now, ngayon in love sa akin, pero ang dami ko na pong nakitang pagkatapos, iniiwan yung asawa, ano pong paghahanda ang gagawin ko? Mag-gym po ba ako? Magpapasexy ako? Magpapaganda ako? Ang dami magagandang iniiwan pa rin. Gusto mo maghanda? Pero ipanalangin mo, huwag matuloy. Maghanap buhay ka. Kailangan may pera ka. Para pag iniwan ka, hindi ka gutom. Eh ngayon, hindi ka iniwan, di doble pera nyo, masarap. Dapat nakahanda ka, hindi yung negative na puro fear, wala ka namang ginagawa. Imagine, and you will feel. Imagine in your body experiences very physical effects of thought. Kaya yung halimbawa, matatakotin. Sa gabi, ayaw matulog mag-isa, ayaw patay ang ilaw. Sa kabilang kwarto, meron kang isang kasambahay doon na tahimik at masarap ang tulog, ikaw hindi. Bakit? Ano pinagkaiba? May multo ba sa kwarto mo, sa kanya wala? No. Magkaiba kayo mag-isip. Tinatakot mo sa sarili mo. Naku, amoy kandila. Mabuti nalalayo ang mga namok. Kaya ba? Huwag ka matakot sa mga ganyang bagay. Paano mo kinokontrol ang isip mo o ikaw ang kinokontrol niya? Your body suffers, gets tired, and gets sick. Ayon sa opinion ng maraming mga health practitioners, napakaraming sakit ang aalis sa katawan natin kung positive lang tayo mag-isip. Kasi kung ikay laging takot, laging galit, bumababa ang immune system mo. May dumadaan lang na hatching ng kapwa, may sakit ka na rin mamaya. Kasi negative ang attitude mo, galit ka. Mahirap daw tabla ng mga sakit yung masasaya. At may mga experiments sa mga hospital observation, yung mga cheerful patients, mas mabilis tabla ng gamot ng mga protocols na ginagawa sa kanila kaysa yung mga taong naging negative. Kaya ito maraming dalaw, lalo yung mga dalaw, nag-aabot-abot ng mga pera, may dala-dalang prutas, mas mabilis gumaling. Pero yung may dalaw ka nga, tapos kakainin nila yung pagkaalibutan nila sa kwarto mo, nabibinat ang may sakit. Kasi emosyon mo, nakaka-apekto talaga. Yung doktor, dumadating pa lang, sasabihin, okay, mukhang bang kayo doktor na ito, hindi ako mapapagaling. Paano katatabla ng administration niya? Negative na yung iniisip mo agad. Kaya may tinatawag na placebo effect. Isang grupo ng pasyente, pinainom ng gamot na hindi naman talaga gamot, kunwari lang. At yung isang grupo, pinainom din ng gamot na yon. Yung mga naniniwala na gamot yon, nanggalingan. Kahit hindi talaga gamot yung inom. Kasi yung pananalig mo, yung pag-iisip mo, takes command of your body. That is the part of us that was made in God's image. There's power in our thought. There's power in our words. Kaya iniingatan din natin ating mga salita na hindi laging negative. Because by saying many negative things, we're actually praying in the negative. But saying very positive and encouraging and beautiful things actually are prayers. Even without the amen ending, prayer ang lahat ng iniisip at sinasabi ng tao. Hindi dinidelineate ng heaven yung statement, yung mura, yung prayer na formal at yung iniisip. Pare-pareho lang yung nagre-register. Kaya bantayan. Fix your sight, your attention, your thought on Jesus. Nagkakasala ka, nagkakamali ka, fix your eyes on Jesus. Not to abuse His kindness, but to lovingly and gratefully receive His grace. Hebrews 12, 1-2. We must get rid of everything, and I say every thought,
that slows us down, especially the sin, and if we may read it as negative thought or lack of faith, that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. We are reading the verse in the context of our topic, because it could be read many ways. Dahil napaka-general and universal ng mga ideas that can find many applications in daily life. So we must get rid of every thought that slows us down, especially negative thought, lack of faith, na ipinagpipilitang maghari sa ating isip. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. Colossians 3:2, set your mind on things above, on what brings peace, not on earthly things, or on what brings vexations and trouble. Psalm 94:19, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. You see, what do you focus on? Sabi ng Psalm 94:19, nung ako'y binabagabag ng mga alalahanin ko, ang pag-iisip ko sa inyo, ang pagtuwa ng isip sa inyo, ang pagbibigay nyo ng ginawa sa aking kalooban, ang siya ko nagiging lakas. So kanino ka nagpo-focus? There's the problem, but there is God. There is our weakness, but there's the strength of the Lord. There is our impurities, but there is the purifying work of the Lord Jesus Christ. Saan ka titingin? Pag tumitingin ka sa iyong asawa, iyong anak, magulang, kapatid, kapwa, kaibigan, anong gusto mong tingnan? Yung work ng devil sa kanya? Marami yun. Bakit hindi mo tingnan yung work ng God sa kanya? Marami lalo yun. Para ka maging mapapasalamat and appreciative. Kayong ating binasa kanina, 1 Samuel 16:23 sa simula, whenever the Spirit of God, the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Read the evil spirit as vexation, probably envy, because Saul was envious of everyone around him, especially David. And then David was playing the harp. Ano nangyayari? There was a non-threat. Relax si David, wala siyang hawak na armas, siya ay tumutugtog, wala siyang hawak na baton, ay binato niya kay Goliath. So there's relaxation. And when there is a non-threat, when there is relaxation, evil spirit goes away, meaning peace and rest come instead. Pag in-analyze mo yan, in a very physical way, what drives away the evil spirit? Relaxation, trust, and the beauty of music, the beauty of a song. Kaya napakahalaga ng arts sa buhay natin. Kasi pag tayo nakakakitiyan ng magagandang bagay, nakakarinig ng magandang musika, pagka tayo ay naliligid ng mga taong nag-i-inspire sa atin na mag-relax, kasi sila ay non-threatening, non-competitive, what happens? Evil spirits go away. Whether those spirits are actual spirits or emotions that are very, very negative, the poetic writers of the Bible call evil spirits. Whether they are real evil spirits or symbolic, the same effect happens. When you relax, your demons go away. Kaya sa lifestyle natin, maganda naman na tayo ay busy, maganda na tayo productive, maganda na tayo maraming ginagawa, pero dapat marunong ka magpahinga. Kasi pag hindi ka napapahinga, pinamumugaran ng mga masasamang espiritu ang iyong utak. Kasi yung kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, madali ka magalit, tapos nagsiselos ka pa na ingit sa iba, kaya dali-dali mong akitin ng mga masasamang espiritu para pumasok sa isang magulong pag-iisip. At habang gumugulo yan, lalong dumadali sa kanila, naguluhin ka pa ng guluhin. That's why that trend has to be reversed. The cycle has to be escaped from, the cycle of negative feeling and negative ideas, at gawin itong positive. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Mind. Our mind is the biggest battleground. Pag natalo ka na sa loob ng isip, matatalo na ang iyong katawan, matatalo na ang iyong ugali, matatalo na ang ginagawa mo sa labas, at pakikitungo sa iba, talo ka na. Ang nananalo sa spirit, sa isip pa lang.
Our battle is not against flesh and blood, but against powers, against principalities in the air, or if you like to say it, principalities and powers in the brain, in the mind. Yung mga umaagaw sa atin, sa ating pag-iisip, sa ating value system, sa ating behavior. Negative emotions make the body go in fight or flight mode, marshalling and expending precious energy, and they cause stress, imbalance, illness, and damage to the body. Mga kapatid, kung meron sa ating sakitin, may dumaan lang na ibon, may sakit ka na. May konting alalahanin lang, sobra ka ng inuubo. Laging masakit ang ulo, masakit ang bewang, masakit ang paa, masakit lahat. Paki-review ang paraan ng inyong pag-iisip. Baka kayo malungkotin, madrama, masuspetsa, maselos, lalo mainggitin. Napakarami mga mainggitin, lagi may sakit. Hindi nakakapagtaka yun. Kasi ang inggit, parang anay yan na kumakain sa loob ng iyong puso. Magkakasakit ka. Hindi ka pwedeng mainggitin na hindi ka nagkakasakit. Kasi pagkaping umaasenso yung buhay nyo ng kapwa, sumasama ang pakiramdam mo. Mayroon nga mga Korean na nagsabi, because of the excessive progress or so-called materialism daw ngayon, whenever the house of your neighbor gets an extension, you have a heart attack. Dahil nagkakaingitan. Meron sobrang kompetisyon. Pag ikinalulungkot nyo ang pag-asenso ng kapwa, kakasakit kayo. Pagka gusto nyo masama ang mangyari sa kapwa, bago pa makarating sa kanya yung masamang thought, nasa loob na ng isip nyo, mangyayari na yun sa inyo in many ways. Anger, jealousy, envy is like acid. It destroys its container before it could destroy others. Kaya bantayan natin ang ating isip kung ano yung pinaglalalagay natin dyan. Kasi dyan nagsisimula ang ating sakit o paggaling. Importanteng kontrolin yan. James 4:1, what causes fights and quarrels among you or within you in your person? Don't they come from your desires, from your feelings that battle within you? So you see, feelings that battle within you cause a lot of imbalance and will cause a lot of problem. Isaiah 40:30-31, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength, will renew their thought, will renew their emotions, because those whose thoughts are in the Lord become well. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. At ano lahat ang source nun? When you hope in the Lord. When you are positive. When you believe, you will have abundant, even above normal strength. You will run and not be weary. Sabi in a poetic way. You will always renew your strength. Why? Because you hope in the Lord. Nananalig ka, kumakapit ka sa Panginoon, madilim man, sumusunod kang nakakapit sa Kanya, nagtitiwala, dumadaan ka man sa mga hirap, alam mong may pag-asa, at lalabas ka rin dyan sa lalong madaling panahon. These are the people who emerge from their troubles. It's a matter of how you think. 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind, which really means watch your thoughts. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Or may I say, looking for a brain to colonize. Mag-ingat ka sapagkat ang kaaway mo, ang diablo, ay nagmamanman, naghihintay lang ng pagkakataon para pasukin ang utak mo. Para ka bigyan ng doubt, para ka bigyan ng galit, bigyan ng inggit, bigyan ng kung ano-ano, para masira ang diskarte mo sa buhay at masira niya ang iyong katawan, ang iyong ugali, ang iyong relasyon sa mga tao. Sunod-sunod na yan, chain reaction. The mind is the devil's target. It is where the devil likes to dwell and rule. Kaya pag sinabi natin, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, we are saying, Lord, rule in our minds.
rule in our thought life. Kayo ang maghari sa paraan ng aking pag-iisip. Bantayan ko kung sino pinag